Alas 6:39 na ng umaga. Inunahan na ni Adjel Parosa si Mary Jane Veloso. Ando na siya sa Oblo, sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Edniel, kumusta na dyan, Edniel? Go, go, go! Makasayang umaga, Anthony. Kapapasok lamang ng mga tauhan ng media dito sa compound ng Bureau of Corrections, particular na sa Correctional Institution for Women dito sa lungsod ng Mandaluyong. Pagkalapag kasi ng eroplano na sinasakyan ng OFW si Mary Jane Veloso dyan sa NAIA, mga alas 5:40 ng umaga ay saka pa lamang binuksan itong pinaka-registration para sa mga tauhan ng pagbabalita na nagbabantay rito mula pa sa Magdamag. Ang Bucor ang magsisilbing pinaka-temporary na tahanan itong si Mary Jane Veloso. Pagpasok niya rito sa loob ng Pilipinas, sa pagbabalik niya rito sa loob ng Pilipinas, habang hindi pa siya nabibigyan talaga ng pinaka-pardon batay doon sa kasunduan ng Indonesia at ng Pilipinas. Ang alas 7 ng umaga, Anthony, ang tinatayang pagdating ni Veloso dito sa loob ng correctional, habang maya-maya siguro, batay doon kasi sa initial na pagtaya ay alas 10 pa ng umaga, pero tignan natin yung pagharap sa media ng mga tao na involved dito sa pagpapauwi at least convoy, yung caravan, wala dyan sa paliparan hanggang dito sa Bucor. Itong si MJ Veloso ay kasama ng grupong migrante na magpaparado, magsasagawa ng caravan mula dyan sa airport. Pero sa mga puntong ito, Anthony, mula ng pagdating natin kanina, ay hindi pa natin nakikita yung mga kasama ng migrante, o at least kanilang mga miyembro, na siyabi magkakaroon ng aktibidad dito ngayong Miyerkules na umaga para ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos yung full clemency para dito sa ating kababayan. Hindi ba yun naman na talaga ang direksyon? Wala pang opisyal na yun ang direksyon. Baka saan ba dyan bago na kamo, magsipagtrabaho na kamo tayo at nang marami tayong magawa. Pare-pareho naman na nating pare-pareho naman na kamo tayong masaya at nandito na at nang makapagsaing na kamo. Mamaya abangan natin sila kasi kanina batay doon sa advice sila kahapon, maaga pala nandito na yung migrante, pero wala pa sila ngayon marahil bahagi sila ng main caravan na nandoon sa may airport. Pero pagdating dito, inaasahan, Anthony, na sasalang pa sa pinaka-quarantine itong si Mary Jane Veloso, kasama na yung pinaka-orientation para sa kanyang pagkakapiit dito sa Bucor. Naglalakad lang tayo, papasok dito sa compound. Hindi lalampas sa 60 days yung pinatayang quarantine at orientation nitong si Veloso. Mamaya. Ilang araw? Hindi lalampas sa 60 days, Anthony. Kasama dyan yung quarantine. Tapos may parang orientation pa na pagdadaanan. 60 days? 60 days? Napakahaba na mag-quarantine no? Part lang nun, Anthony, yung quarantine. Parang 5 days lang ata yung quarantine. Tapos may certain days na ilalaan niya para doon sa parang orientation. Pero mamaya, babalikan kita doon sa specifics. Pero ang target, bago mag Pasko o bisperas ng Pasko, ay mabisita na siya ng kanyang pamilya dito sa loob ng ang sinabi ni Nanay Celia kanina, Edniel, ay kung daw, yung sa Pasko, magsa-Pasko, doon na raw sila magpapasko, silang pamilya. Yun din ang advice sa atin na Anthony, bago actually bisperas ngayon binabanggit ay mabisita na siya nung kanyang pamilya dito sa Correctional Institution for Women. Yung kahapon balitaan natin na nire-ready na ng Bucor yung adobo at pastillas na ipakakain o ibibigay kay Mary Jane, batay na rin sa kanyang request, at abangan natin yung magiging itsura dito ng ating kababayan dahil kanina nabanggit na wala siyang posas at ganoon nga yung kanyang andito na si Sherwin. Andito si Sherwin at meron tayong mga video, live feed mula sa NAIA. Edjel, babalikan kita dyan. Alright, balik sa inyo, Anthony. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, nakabalik na po ng bansa ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Inabangan siya ng kanyang pamilya sa Ninoy Aquino International Airport at nabandang alas 5 nga po ng alas 5:50 ng umaga. Lumapag ang kanyang sinasakyan na Cebu Pacific flight mula po sa Indonesia. At
mula sa NAIA, dumiretso po sa Correctional Institution for Women. Ito pong si Mary Jane Veloso at naroon, dumating na daw sa correctional. Si Mary Jane Veloso, naroon si RH52 Edniel Parosa. Kamin Edniel! Anthony, mabuting balita para sa bayan ng Pilipino. Opisyal ng dito sa ating bansa magpapasko ang ating kababayang si Mary Jane Veloso. Ganap na alas 7:03 ng umaga, naihatid dito sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Itong ating kababayang OFW matapos ng 14 taong pagkakalagay sa lungsod o sa bayan ng Indonesia. Kasama ng pinaka-convoy o caravan nitong yung kanyang kasama yung mga mobile ng Bucor. Justice kanina, Anthony, nakita natin si Assistant Secretary Miko Calabano pero hindi pa nag-paunlak ng pahayag. Dire-diretso sila dito sa may pangalawang gate ng CIW. Tayo kasi mga tauhan ng media matapos papasukin doon sa pinakaunang bakod ay limited na lamang yung access hanggang dito sa may second gate, whereas wala ng signal papasok doon sa pinakaloob ng compound. Itong convoy o yung caravan, dala-dala si Mary Jane Veloso at of course yung kanyang pamilya ay pumasok na roon sa pinakalooban nitong CIW. Nakikita mo sa ating videos dyan, Anthony, yung mga tauhan ng Bucor pagpasok dito ng convoy ay sila mismo ay nagbarikada dito sa may gate na ito, yung second gate ng nasabing piitan. Doon naman sa labas sa first gate, mukhang nagsimula na, Anthony, yung binabanggit natin kanina, may sariling aktibidad yung grupong migrante para ipanawagan yung full clemency. Itong full clemency na ihahatid ni Pangulong Bongbong Marcos para kay Veloso. Ulitin lang natin yung binabanggit natin kanina sa unang bahagi ng report. 50 o 60 days yung commitment, Anthony, dito ni Veloso sa loob ng CIW. 5 araw doon yung mandatory quarantine kung saan manatili muna siya sa isang specialized cell or room para doon na sumalang sa pinaka-procedure. Yung 55 araw, Anthony, halo-halo na yan. Mukhang may daraanan siyang mga medical at orientation, diagnostic evaluation, at initial security classification. Yan ang binabanggit ng Bureau of Corrections. Ang ating kababayan ay nag-request ng adobong baboy at pastillas at yan ang inaasahan natin na maibibigay sa kanya pagkalabas sa kanyang sasakyan. At dito, maya-maya lamang ay inaasahang magkakaroon ng press conference, magbibigay ng pahayag ang mga ahensya ng gobyerno hinggil dito sa makasaysayang araw na ito sa buong Pilipinas. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.